38 beses sinaksak ng itak ang isang dalaga sa Davao del Norte. Notorious na akyat bahay ang mga suspect na natakot daw dahil namukhaan sila ng biktima. Pero nasapul din sila sa CCTV. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakahiga sa sahig, duguan, tagtad ng saksak. Napakagulo rin ng kwarto ng biktimang si Sofia Maricoquilla, 19 years old, residente ng Tagum City, Davao del Norte. Kanyang mismong magulang ang nakakita sa kanyang bangkay. 38 saksak gamit ang itak ang kumitil sa buhay ni Sofia. Kagagawan ng 4 na lalaki ang karumal-dumal na krimen. Nasapul sila sa CCTV sa labas ng bahay ng biktima. Ang isa nga, nagsisigarilyo pa hanggang sa dumating ang kanyang mga kasamahan. Pinagmamasdan ang paligid bago isakatuparan ang krimen. Ang kuha ng CCTV na yan ang naging susi kaya naaresto ang dalawa sa mga suspect. Sa follow-up operation ng Tagum City Police ay nahuli itong dalawang minor de edad na suspect at ayon sa kanilang salaysay, namukaan umano sila ng biktima at sa takot na isumbong sila sa otoridad ay nagawa nila ang pananaksak. Naabutan pa raw ng mga pulis na nag-eempake ang mga suspect sa nirerentahan nilang boarding house. Na-feel na ng mga suspect na marami nang naghahanap sa kanila at ready na sila na aalis. Hindi sila gumalaw nung umaga, nung gabi, ready na sana sila. May dala na yung mga bags nila is nakapack na. Dahil nung parating na yung mga personnel natin na nalaman na nandun na sila, yung dalawa ay nakatakbo pa. Base sa investigasyon, akyat bahay ang mga suspect. Pagnanakaw rin ang kanilang motibo. Nabawi sa kanila ang laptop, iPad, pitaka at iba pang gamit ni Sofia. Nakuha rin ang itak na ginamit panaksak. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Patuloy namang tinutugis ang dalawa pang suspect. Ito turn over na sa DSWD ang dalawang naaresto. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.